Good news ito para sa mga Los Angeles Lakers fans. Ito na ang pinakahihintay ng lahat dahil mukhang may mga magbabalik na para nga dito sa Los Angeles Lakers. At sa mga Golden State Warriors, Stephen Curry, ano kaya naging kalagayan? Pero bago muna yun, pa-subscribe mo na aking YouTube channel kung hindi ka pa nakasubscribe. Kahapon ay nanalo ang Golden State Warriors sa kalaban nila na Toronto Raptors sa final score na 117-114 na pinangunahan dito ni Draymond Green with 21 points na sinusundan dito ni Quentin Post na may 18 points, Jimmy Butler 16 points at itong si Stephen Curry ay 17 points. Pero dito sa third quarter ng laban na ito ay itong si Curry ay nagkaroon siya dito ng hindi magandang pagkakabagsak at na-injured na nga dito sa third quarter sa must-win game nila sa Raptors. Dinig na dinig talaga yung pagkakabagsak. Nagkaroon siya dito ng pelvic contusion. Yung severity ay based naman dito sa medical website at nakadepende pa kung gaano sumasakit yung tinamaan dito kay Steph, kung ilang araw or linggo ang kanyang magiging recovery. At ang masama pa dyan ay bukod pa dito sa kanyang natamo. Meron pa dito kasi si Steph na kanyang history na back injury na dapat na hindi siya dito sana maglalaro na naka-questionable ang status niya ay inilagay naman ni Steve Kerr sa kanyang available na status. Dahil last week pa na mayroong problema itong si Stephen Curry dito sa kanyang likod ay nakuha niya yan nung nakaraang 2 years pa at ngayon ay meron na naman itong panibagong iindain, itong pelvic contusion injury at itong panibagong back injury ni Steph na ito magiging dahilan ng pagkawala niya muna dito sa Golden State Warriors. Naiintindihan ko naman dito si Steve Kerr, lalo pa ngayon na kinakailangan niya dito si Stephen Curry ay syempre ayaw niya rin dito maglaro sa play-in dahil nasa below lang nila dito ang Minnesota na makailang talo lang sila dito siguradong babagsak sila sa play-in. Mas kakailanganin ngayon dito ng Warriors itong number 6 pa sa Western Conference, yung pwede nila makuha sa top 6 teams bago dito mag-playoffs. Kaya naman yung pagkawala dito ni Curry ay medyo masamang balita nga ito. Samantalang naman ang Los Angeles Lakers ay mukhang makaka-recover naman. Ay siguradong good news ito para sa mga Lakers fans. Patungkol na nga dito kay LeBron James. Mula na nga dito sa kanyang pagkakawala ng 2 weeks at hindi nakapaglaro ng mga ilang games, officially na nga siya dito magbabalik, maglalaro itong si LeBron James kasama itong si Rui Hachimura. Yes, tama nga kayo dito ng pagkakarinig ay itong si LeBron James ay maglalaro na dito sa laban nila sa Chicago Bulls bukas. Kahapon na nga bago ang laban sa Milwaukee Bucks, itong si LeBron James ay naispatan nga na nawa-warm up nga. Ay hindi lang yan basta warm up mga pare ko ya, dahil itong lolo nyo ay nakahubad habang nagwa-warm up. Straight game. He's missed 10 games on the season quite well. The Lakers are 6-4. Parang hindi 40 years old ano, at mukhang kating-kati na para maglaro at bumawi na nga dito ng mga panalo. Matapos na nga uli sila dito talunin ng Milwaukee Bucks at hindi pa dyan nagtatapos dito nga kay LeBron James dahil itong si Luka Doncic matapos na nga dito magpahinga ng isang araw ay sasabay na rin bumalik para maglaro sa laban na nga nila bukas sa Chicago Bulls. Nagaganapin ulit yan sa kanila ditong home court sa Crypto Arena. Masasaksihan natin ulit ang dalawang duo na to ng Los Angeles Lakers na si Luka Doncic at LeBron James. Naasahan na nga natin na makikita na sila dito maglaro. Magandang pagkakataon ulit ito para maibalik ang kanilang panalo. At saka konting panahon na lang dito mga pare ko ya, playoffs na.